Sa wakas mga pare ko, nakabili na po ako ng magagamit kong pan-DIY na cut-off machine at hindi na po ako manghihiram. Kung hindi po kayo pamilyar sa cut-off machine, ito po yung tinatawag nating speed cutter o mabilis na pamutol ng bakal. Siya nga pala, ito ay nabili ko lamang sa halagang 2,600 at ito po ay nabili ko sa Shopee. Pero bago po lahat ay i-unboxing muna po natin at tignan po natin baka po ito may damage. Yun, salamat po at upon inspection ay wala pong damage yung natanggap natin at kulang lang po ng isang goma yung paa. Very minimal lang po yan dahil yung iba po ang natatanggap nila ay may basag po o kaya naman po ay may kuping at yung worst nga po nakita ko ay totally sira po talaga yung item. So may kabigatan din po to kahit papaano at maswerte lang po tayo at solid tong ating nakuha na wala pong damage. Pagbukas po natin ng kanina ay may dalawang kasama po to, isang llabe na pang-adjust ng angle at isang user manual. So ito, basahin nyo po to pandagdag kaalaman sa ating speed cutter. Specs na po tayo, itong cut-off machine po natin, yung kanyang wattage ay 2,500 watts. Malakas po to. And then yung diameter naman po ng ating cutting disc ay nasa 35mm or 14 inch po yung laki niyan. At yung kanya namang RPM ay 3,700 RPM or revolution per minute. At syempre, ito ay powered by 220 volts. Kaso nga lang, yung kanyang saksakan, eh ganyan po yung kanyang itsura. Kaya kailangan nyo po dito ng adapter. Ayan. So, build up material na po tayo mga pare ko. Pero bago po tayo dumako doon, ay alam nyo na. Napansin nyo po ba yung kahon na wala pong tatak na kahit ano? At nakalagay lang po sa kanya is cut-off machine. Then pagdating naman po sa manual, ayan, eh wala din po siyang tatak. Pero pagdating po dito sa ating cut-off machine ay nagkaroon po siya bigla ng tatak na makita. So so ibig sabihin po ba yun, itong ating biniling cut-off machine ay makita? So hindi po mga pare ko, or either naman ito po ay fake na makita. So ito makita po na to, sticker lamang po to. Pwede po natin baguhin to at pwede po natin siyang gawing DeWalt. So pwede rin po natin gawing siyang Bosch. So mga pare, so itong ating cut-off machine, ito po ay generic lamang at ditatatakan lang po to ng ibang brand. So sa susunod pwede po tayong ilagay yung pangalan natin dito, itong Cheese DIY Motopix cut-off machine. So yan, pwede po yan. At ayun, so understood nyo na po mga pare ko, kung anong klase po yung ating binili. So sa halaga bang 2,600 pesos ay magkakaroon ka po ba ng cut-off machine? So wala po kung original po ang inyong bibilin, dahil ang original na makita po na cut-off machine o speed cutter ay nagkakahalaga po ng 15,000 pataas. So alam mo na, so fake po siya, imitation po siya. Kaya wag na po tayo masyadong mag-expect. Ngayon po ay dumako na po tayo sa kanyang build-up material at unahin na po natin itong kanyang pinaka-base. Itong kanyang pinaka-base ay metal po to at yung napansin ko lang po ay manipis po siya kukumpara po natin sa original. Pati itong kanyang guard, so metal din po to at napansin ko lang din po ay manipis po to. Kaya itong dalawa po na to ay iingatan po natin na maibang po siya or maibunggo po siya ng malakas or either naman po ay mabagsakan siya dahil posible po itong makoping. Itong plastic handle naman niya, to be honest, ay medyo may karupukan. Ayan. Dahil malambot at hindi po siya ABS. Kaya ganun din po, huwag niyo po siyang pababayaan mabunggo na malakas o kaya naman ay mabagsakan. So dito naman po tayo sa kanyang cordon. Ito medyo okay naman. Then yung ibang parts niya pa, tulad po ng mga bolt niya, itong chain, itong pinaka-pusher natin sa sa ating iniipit, okay naman. Then lastly, ito po yung pinaka-body niya kung saan po nakalagay itong ating motor at itong pinaka-handle natin. Itong buo na to, ito po ay hindi metal. Kung mapapansin nyo, hindi po dumidikit itong ating magnet dahil ito po ay solid na pundido. At wag po tayo magtaka na pag binuhat po natin to ay magaanan po tayo dahil magaan nga lang po siya kukumpara po natin sa original. Yung original po ay tumitimbang ng 15 kilos. Dito naman pong nabili natin, I think nasa 8 to 10 kilos lang po yung kanyang timbang. Dahil maninipis lang po yung ginamit na bakal sa kanya.
Isa pa po napansin natin na wala po siyang stopper. Yung iba po kasi ay may stopper po dito na siya naman pong pumipigil para hindi po ito masyadong dumikit dito sa ilalim. So dito wala po. Iingatan nyo lamang dahil once na nasobrahan po kayo ay cut po pati itong inyong simento. Ayan. So tatansyahan nyo na lamang ang inyong pagkakat. Kaya overall po ay hindi po siya pang upa or pang construction dahil sigurado po na hindi po siya tatagal at masisira po agad. At ang recommended ko lang po dito ay pang DIY nyo lamang. So pang personal use para sigurado may ingatan at siguradong tatagal. So mga pare ko, kaya nga po ito yung ating binili dahil pang DIY lang po natin siya gagamitin, pang personal use. Ito na po yung nakat ng ating cut-off machine at so far so good naman po ang nangyari. So yan mga pare ko, yung ating review dito sa ating nabili na cut-off machine sa Shopee sa halagang 2,600. At yung masasabi ko lang po dito is okay naman to, basta importante ay iingatan nyo na lamang. So hanggang dito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. Paano sa inyo mga pare ko? Paalam!